also classmates. Hello po. So yung na-demonstrate ko po ngayon is radial and ulnar deviation po. So yung patient position po, nakaupo na po sila. Tapos yung elbow po, pwede po naka-extend or naka-flex. Basta po nakalagay yung elbow sa towel para ma-stabilize po siya. Tapos, yun po, kailangan po yung wrist po, naka-out po siya para accessible sa PT. Tapos yung PT naman po, upo po siya sa side ng na isi-stretch niyo po sa patient. So anyways po, sisimula na po ako. Okay. So, yung position po niyan, yung left hand po ni PT, nasa wrist po, slightly on top of the wrist. Tapos po, hold po ng hand nito ang wrist po niya sa mid position. Tapos po, magsa-start po tayo sa radial deviation, which will stretch the ulnar deviator muscles po. So, your wrist, left hand po nasa wrist, holding the forearm in the mid position, and your right hand po sa ilalim po, kakap niyo po along the fifth metacarpal po. Tapos yun po, push up yun lang po, hanggang po ma-ramdam po ng patient ang pag-stretch po sa ulnar deviators. So kung meron na po kayo naramdaman, pwede na po kayo mag-count. That's for radial deviation. Is it pwede mga ganun ang malinhaw? Yung thumb. Yes, no sir, yung left. Left po. Ganun mo siya, kasi nasa edge naman siya. Ito sir, yung thumb. Para, and then yung movement sir, kasi Ito na po yung available niya. kasi minimal lang naman talaga ang radial deviation. How about the ulnar deviation sir? So ulnar deviation po, same po position yung left hand niyo po, nakakapot sa wrist. Tapos yan po yung right hand niyo po, sa taas po siya ng second metacarpal po, hindi po sa thumb. Tapos yan po, push down niyo po. Tapos yan, mag-count na po kayo kung meron na po kayo naramdam na stretch dun sa mga radial deviators. Parameters? 15 seconds hold, 10 reps, and 1 set po. Okay, so good pa rin. Apo, sige. Okay, good. Anything else? Yun lang po. Good, sige po. Okay, sige. Sige, before we